Samahan niyo po ako sa aklat ng mga gawa. Acts chapter 7. Acts 7 verse 1. And the high priest said, "Are these things so?" And Stephen said, "Brothers and fathers, hear me. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia, before he lived in Haran. He said to him, 'Go out from your land and from your kindred, and go into the land that I will show you.' Then he went out from the land of the Chaldeans and lived in Haran. And after his father died, God removed him from there into this land in which you are now living. Yet he gave him no inheritance in it, not even a foot's length, but promised to give it to him as a possession and to his offspring after him, though he had no child. And God spoke to this effect, that his offspring would be sojourners in a land belonging to others, who would enslave them and afflict them 400 years. But I will judge the nation that they serve." God said, "And after that they shall come out and worship me in this place." And he gave him the covenant of circumcision. And so Abraham became the father of Isaac, and circumcised him on the 8th day. And Isaac became the father of Jacob, and Jacob the father of the 12 patriarchs. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Humihingi po kami ng talino, humihingi kami ng paggabay, humihingi kami ng pangunawa, na ang mga salita ninyo ay mangusap sa bawat isa sa amin. O may tanim ang inyong mga salita sa aming mga puso. Upang sa kayo, no amin Diyos, kami ay lumakad ayon sa inyong mga salita, hindi sa mga prinsipyo at mga bagay na kikita at nalalaman lang namin sa sansinukob. Dalangin po namin ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. May mga ministry na hindi nagtatagal, merong ministry nagtutuloy-tuloy, at merong mga ministers na matagal naglilingkod, at meron ding mga maikli na naglilingkod sa mundong ibabaw. Some died preaching sa kanilang katandaan, meron naman mas shorter yung kanilang mga ministry. At halimbawa dito si Stephen, na meron pong maikling ministry na nakalagay at nakalaan para sa kanya. Maikli man o malaki ang binigay sa kanya ng Diyos, still Stephen, binigay niya ang lahat ng makakaya niya para sa kalwalhatian ng ating Diyos. Patuloy po natin pag-usapan at talakayin a short-lived ministry. Hindi ko alam kung nakuha niyo yung outline last week, baka hindi po kayo nakikinig. Hindi ko nabanggit yung outline last week. Kaya humihingi po ako ng pasensya, nakakahiya. Nagagalit ako pagka mayroong nagpipreach na walang outline, tapos ako wala. Ito po yung ating outline. Ang verse 8 ng chapter 6 is, ang verse 8 ng chapter 6, or chapter 6 verse 8, the ministry. Ang chapter 6 verse 9 to 7 to 11, verse 1, chapter 6 verse 9 to chapter 7 verse 1, the persecutors.
Ang chapter 7 verse 2 hanggang verse 63 o 53, the defense. Ang chapter 7 verse 54 to 60, the end. The ministry, the persecutors, the defense, the end. Okay, paano nagtapos yung ministry at gaano siya kaikli? At natalakay ko na last time, mga kapatid, yung ministry ni Stephen. Yung ministry na pinagkaloob ng Diyos. Dalawa po yung ministry na pinagkaloob para maalala po natin. Si Stephen ay nagtatrabaho kahalintulad ng isang diakono. They serve tables. They distribute food para sa mga hindi sa lahat, bagkus sa mga widow. At alam natin, pag sinabing widow in those days, hindi pa uso yung mga pension, wala pang social security na meron sa kanilang panahon, at wala pang gobyerno na tutulong. Kaya yung it's either the community or the church will help others. Sa ibang bansa, ginagawa pa rin po ito ng mga mananampalataya. They don't serve technically as like serving tables. Pero merong mga mananampalataya, mga kapatid, katulad ng Nepal, wherein ang isang sambahayan magbabaon ng isang ekstrang cup ng kanin pagpunta sa church. Okay? Pagdating sa church, may dala po yun na is 1 cup of rice. Tapos, pag nag-gather po nila yon, pagsama-samahin, at sila ay magkakaroon ng tinatawag na feeding program every Sunday. Yun po yung isang ministry ng isang simbahan doon. That nag-gather sila ng rice o ng kanin every Sunday para sa kanilang ministry naman sa hindi mananampalataya. Iba naman ito. They serve tables sa mga widows sa loob ng church na walang pananalapi o dili kaya walang mga mananampalatayang anak na tutulong po sa kanila. Yun po yung nakalagay sa pastoral epistles on how to minister with widows. Hindi po lahat ng widow ay ilalagay at tutulungan ng church. Yung mga walang kakayanan, lalo na walang anak na mga mananampalataya who will serve them. Kaya pag ikaw mananampalataya, make sure we do something for our widows o sa mga tatay natin na nabiyudo na walang kakayanan para sa kanilang pamumuhay. Ikalawa, naging ministry ni Stephen is preaching the word. Iilan lang po yung nakalagay sa Biblia na gumawa ng ministry katulad kay Stephen. It's Barnabas, the 12, at siya lang. Kaya ano ang kanyang ministry? Maliban sa pangangaral po ng salita ng Diyos, he does great wonders and signs. Okay? Siya po yung nabanggit ng Biblia na gumagawa po nito. The 12, siya and the other one. Ito yung mga ministry na ginagawa nila, mga kapatid. Ito yung ginagawa niya at syempre, pastor, hindi nabanggit na nangangaral po. Nangangaral siya ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi siya nangangaral ng salita ng Diyos at nagpapagaling lang siya ng karamdaman, wala tayong issue at wala silang pwedeng sabihing issue kay Stephen na siya ay nagsasabi ng blasphemy. Okay, kung siya hindi nagsasalita, it's simply dumating lang siya to do great signs and wonders, gagawa ng mga healing ministry at hindi siya nangangaral. Mga kapatid, I don't think so na magkakaroon ng short-lived ministry para kay Stephen. Sino ba naman magagalit sa tao na nagpapagaling ng mga may karamdaman? Hindi sila pupunta sa doktor para magbayad ng mga fees. Hindi sila bibili ng mga gamot. It's simply laying of hands at gagaling yung karamdaman ng isang may sakit. Bakit pa magkakaroon ng issue? Apparently, mga kapatid, nangaral si Stephen ng salita ng Diyos at ipinangaral niya si Jesus Christ kung bakit nagkaroon sila ng dispute. Nagkaroon sila ng debate dahil ipinangaral niya ang salita ng Diyos. Sometimes, we neglect the ministry of that. Evangelism is not
solely. Hindi lang ito nakalagay sa balikat ng ebanghelista at ng mga manggagawa ng Diyos. Evangelism is everyone's work. Trabaho po natin ito, tayong lahat. Kaya lang minsan nanineglect natin yung ideya, what have I done on this earth in my evangelism? Nag-ibanghelyo ba ako? Ako ba'y nagbahagi ng salita ng Diyos? Na-encourage ko ba yung iba to search the Word and study the Word at makita nila ang kanilang tagapagligtas? Mga kapatid, it's good to assess. Do I kamukha ko ba si Stephen? Or should I simply doing the ministry inside the church and serving inside the church? Yun ba yung ministry para sa akin? If you would see the book of Acts, mga kapatid, kukunti ang makikita niyong usapin at ministry sa loob ng church. It's more of evangelism. Kumusta yung evangelism natin? Or we simply serve in the church? Or simply ginagawa lang natin yung mga pang-araw-araw nating pamumuhay? At ang malungkot kung palayo ka pa sa church. Sa mga naging kaibigan natin, nabanggit ba natin ang mabuting balita sa kanila? Mga kapatid, ang ministry don't simply nakalagay lang sa loob ng church. Ang trabaho natin is to share the gospel to others. Kung ang ministry natin is simply inside the church, yun lang ating gagawin. Pastor, palalaguin lang natin yung ating kaalaman sa Diyos. Mga kapatid, religion lang yun eh. It's religion. Hindi ganun ang gospel. Hindi ganun ang Acts. Good news. Kung mabuting balita siya, bakit di mo siya binabalita sa iba? Good news pala siya eh. Pero ano yung good news natin sa iba? Ano yung pinagkukwentuhan natin? Ano yung bukang bibig natin? Ano yung laging sinasabi natin? Is it the good news of God? O yung gusto lang natin at na-enjoy natin sa buhay? Have you forgotten yung ating ministry na nauna? Are you an evangelist? Of course, persecution don't go. Kapag puro ministry lang natin sa loob ng church, persecution will come inside the church. Tayo nag-aaway. What do we like? What do we prefer? Ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko. Sana ganito sa church. Sana ganito ang music. Sana ganito yung awitin natin. Sana ganito yung tempo. Alam niyo, the problem with evangelicals, nagtatalo-talo sa loob and not reaching others sa labas. Pero when we share the gospel, persecution will come outside. Uusigin tayo dahil yung mabuting balita binabahagi natin sa iba. Si Stephen, ang kanyang persecutors o yung mga nag-uusig sa kanya, mga kapatid, is not even the high priest this time. Okay? Apostles, persecutors, Sanhedrin, especially the high priest. Pagdating natin kay Stephen, iba din kalaban. It's Stephen and the synagogue leaders galing labas ng Jerusalem, galing Turkey, that's Asia, galing Africa, yung mga galing ng Cyrene. Dumalo sila doon sa Jerusalem church o doon sa Jerusalem para mag-worship sa kanilang temple. Stephen ay nandoon, nangangaral ng salita ng Diyos at nagpapagaling. And kumraduate na yung mga high priests. Tapos na kami dyan, eto na sila. Ito yung nag-persecute sa kanila. Pero matalino ang high priest. Hindi basta-basta ang Sanhedrin.
Kaya, dinala sa kanila at syempre, ang kanilang pamamaraan ay hindi nila talunin sa debate. Kaya ang ginawa nila, mga kapatid, ay kumuha sila ng false witnesses. Hindi natin alam kung ano ang kanilang pinag-usapan. Hindi natin alam kung ano yung pinagdebate nila at ano yung source ng kanilang idea, bakit nasabi nila about yung blasphemy. But syempre, gagawa sila ng paraan. Paano mo ba mauudyokan at magagalit ang Sanhedrin at ang mga tao? Hindi mo pwedeng sabihin, itong mga to nagsasabi ng kanilang mga kultura, nagsasabi sila ng mga bagong bagay. Mga kapatid, karaniwan evangelism na ginagawa nila sa loob ng temple. One problem. Okay? Kalawang gagawin nila, mga kapatid. Kailangan sila makagawa na ikagagalit ng tao at ng high priest. At ang pinaka-ikagagalit ng high priest is blasphemy. Pinaka nakakatakot na pwede mong magawa. Blasphemy against God, blasphemy against Moses and the law, and blasphemy against the temple. Ito yung kanilang ginamit, mga kapatid. Tapos yung linya nila na isa lang sa mga witness na ginamit is sinabi daw ng ating Panginoong Kristo, He will destroy this temple and I will build it in 3 days. Galing yan sa ating Panginoong Kristo mismo. At yun ang kanilang ginagamit. At hindi siya pwedeng gamitin para i-persecute yung tao at hindi siya pwedeng gamitin para sabihin worthy of death yung isang tao. Dahil narinig ng high priest ang blasphemy word, kaya ito yung sinabi niya sa chapter 7. And the high priest said, verse 1, are these things so? Are these things so? Siyempre may sagot. Ito po yung defense. Okay? Ang persecutors ay mga synagogue leaders galing sa ibang bansa and together with the Sanhedrin. At sasagot si Stephen. Ganito kahalaga yung pag-aaral, mga kapatid. You can answer at kaya mo sagutin yung bagay patungkol sa yung sinasampalatayanan. This is not simply listening to debate. Pag nanonood po kayo ng debate or intellectual discussion, you could get some answers. Pero ang pinakamahalaga, mga kapatid, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, you're not simply listener kapag nasa Sunday service. Hindi po tayo nagtitipon para magkaroon ng inspirational preaching para maudyok yung puso natin, mag-alab tayo para sa paglilingkod. Mahalaga po nangyayari yan. Ang pinakamahalaga is, ano yung lesson talaga ng Biblia? Tapos pinagyayabang namin mga pastor, ang nilalaman ng Biblia ay patungkol kay Jesus Christ. Tapos mag-uusap-usap tayo patungkol sa ating mga sarili. Akala ko ba Jesus Christ yun? Therefore, we have to talk about Him. Ano yung kaugnayan niya sa lahat ng ito? Matalino po si Stephen at sasagutin niya sila punto por punto mula sa Biblia. Mga kapatid, ulitin ko po yung kanila mga issue. Blasphemy against Moses, against God, against the temple, at gayon din patungkol sa kanilang mga batas. Yun po yung 4 na kanilang issue. Si Stephen, sasagutin po yun not blatantly. Hindi niya sila aatakihin in that way. Iyahatid sila sa mabuting balita. Pero sasagutin pa rin po sila punto por punto. Ang unang balak ko ay talakayin lahat yung defense, that is in verse 2. Hanggang aabot po yan ng chapter 7, verse 53. Kaya lang mukha siya mahaba, Baka tulugan niyo ako bago ko siya matapos. Hindi ko po siya balak tapusin. We'll simply take one. Okay? Pag-usapan lang po natin, anong sinabi ni Stephen patungkol sa kanyang Diyos? Ito yung sagot niya, mga kapatid. Brothers and fathers, hear me.
introduction po ni Stephen, hindi siya bebenga. Okay? He won't attack. Ang tawag niya sa high priest, ang tawag niya sa Sanhedrin, at ang tawag niya doon sa mga synagogue rulers na nandoon are brothers and fathers. Grabing respeto niya, no? Anong tawag niya sa kanila? Brothers and fathers. Ganito po siya karespeto. Ganito niya binibigyang respeto ang Sanhedrin. Ganito niya binibigyang respeto ang high priest. Ganito niya binibigyang respeto yung mga tao na aral din sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po, kahit po si Pablo give high respect to the high priest, kahit na alam niya na hindi na siya ang high priest but Jesus Christ, pero nung nagkamali siya at sinampal siya ng isang sundalo, sabi niya, ba't mo ganyan kinakausap ang high priest? Etong sagot ni Paul, I'm sorry, I did not know he is the high priest. Okay? Kaya pagkausapin ang tinatawag nilang debate at didepensa ka, make sure still respectful to others. Hindi po ito away at wala siyang balak makiaway, pero ikamamatay niya ang kanyang sagot. Sabi niya, the God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia. Mga kapatid, gumamit si Stephen ng title ng Diyos na napakaganda. Ilang beses lang pong mababasa sa Biblia ang linyang yan. At hindi ganyan ang kanyang pagkakalagay, the God of glory. Ang God of glory ay makikita lang po yan, mga kapatid, sa Psalm 29. Nais ko pong samahan niyo ako sa Psalm 29. Nahanapan po namin ng kanta to, kaya ala din namin mahanapan. Tapos ano yung closing song? Baka may mahanap po kayo na awitin ng Psalm 29. Hindi namin siya mahanapan. Ito sana yung gusto kong pang closing song. Meron po silang ginawa, baka hindi natin makaya yung pagkakakanta niya. Tingnan niyo po mabuti ang Psalm 29. Ira-rundown po natin and let's see who is the God of glory or the Lord of glory. Ascribe to the Lord our heavenly beings. Ascribe to the Lord glory and strength. Okay, ito po yung panawagan ng writers, basically si David. Awitin po ito ni David, panalangin ito ni David, at ito ang kanyang sinambit nung siya ay ginalawan ng banal na espiritu. Kayong mga nilalang sa langit, ibigay ang glory sa Diyos. Tapos verse 2, ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. Sambahin daw ang Diyos sa kagandahan ng kanyang kabanalan o sa kadakilaan ng kanyang kabanalan. When we worship the Lord, do we think of His holiness? When we serve the Lord, iniisip ba natin ang kabanalan ng Diyos? Kaya kapag yung mga anghel magsasamba sa Diyos, nagtatakip talaga sila ng kanilang mga mukha dahil sa kabanalan ng Diyos. Tayo, when we do our music, ang nasa isip ba natin ang Diyos ay banal? Or we simply do music? Kailangan na mag-practice bukas. Kapatid, we're talking about God. At pinag-uusapan natin, the Holy God. Na ang anghel hindi siya matitigan sa kanyang kabanalan. Tapos tayo, mag-worship tayo on Sunday. Are we prepared to worship? Or we simply accomplish Sunday? Okay na.
Kano ba natin tinitingnan ng worship? When we practice songs, yung mga awitin natin, they say, okay na. Gano'n ba natin, yan lang ba yung halaga ng Diyos? Yung ba yung tinatawag na ascribe to the Lord? Glory is His name. Worship the Lord sa beauty o sa kagandahan. Sambahin mo ang Diyos sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Yun lang ba yung ganda ng kanyang kabanalan? Okay na. And God is not holy then. Hindi pala siya ganun kaganda ang Diyos. Kasi pwede na. Let's think about it. Pag worship Sunday, do you prepare for that? Kikita ko bukas, makakasama ko bukas, ang banal na Diyos. He will be watching me when I sing. Panonoorin niya ako how I play the equipment. Kapatid, ganun ba yung tingin natin sa worship? O tinitingnan natin sa worship? Okay na, ito na bukas. Yung isang kamanghamanghang performance ng isang artist, hindi na to ginawa ng isang practice, tas layas. It requires 1,000 practice para sa isang singer nakakanta sa isang concert. Hindi isang pasada. Ang tawag na sa pasada, para lang kumanta ka lang. Sige, okay na, bukas, pwede na siguro yan. Ganun lang yung kabanalan ng Diyos. Let's see some more. Tinatanong ko kung ito lang yung pipreach ko. Hindi naman ito, mga kapatid. But namangha lang ako sa paggamit kasi nung sabi niya sa verse 2, the voice of the Lord is over the waters. The God of glory thunders. Ito yung ginamit po mga kapatid ni Stephen. The Lord over many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaks the cedars. The Lord breaks the cedars of Lebanon. The Lord makes Lebanon to skip like a calf, and Syron like a young wild ox. The voice of the Lord flashes forth flames of fire. The voice of the Lord shakes the wilderness. The Lord shakes the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord makes the deer give birth and strips the forest bare. And in his temple all cry, glory. The Lord sits enthroned over the flood. The Lord sits enthroned as king forever. May the Lord give strength to his people. May the Lord bless his people with peace. Mga kapatid, ito ba yung sinamba natin kanina? Siya ba yun? Kung i-assess natin yung pag-awit natin kanina, siya ba yun? Did I treat my God as the God of glory this morning? O tinrato ko yung Diyos na, diyan ka lang ha, kakanta lang kami dito. Yun ba yun? Isipin lang ang pati. I'll give you some minutes. Nang inaawit yung majesty, is that true to the heart? Sa puso natin. Ganun ba ka-majestic ang aking Diyos nang inaawit ko yan? Nung inaawit natin, I stand in awe. Namamangha ka ba talaga? I stand amazed in the presence. Namamangha ka talaga.
Yung mga anghel, mga kapatid, nung ginaawit nila yung Holy Holy, that's in Isaiah 6, manghang-mangha sila sa Diyos, sa kanyang kabanalan. Ikaw, ka ba? Yung Diyos ba na inawitan mo kanina is He really holy para sa'yo? Siya ba ay makapangyarihan para sa'yo? Or you're thinking of something mas masarap mas gawin yung ibang bagay kesa sa Diyos? If given the chance, walang Sunday service, what will you do? Madaling pag-usapan ng Diyos. Madaling kumanta sa Diyos. Everybody, karaniwan nakakakanta. But when we do it, did kamukha lang ba tayong kumakanta ng My Way doon sa video kaya at kumakanta sa Diyos? Are they the same? Do we have same emotions? Wala lang. It's simply, we'll just accomplish Sunday. If you simply accomplish Sunday, we did that worship today. Kumanta-kanta ka lang. And it's not worship. Yung mga bagay na nakakahiya when we come together in worship. Did we worship? Or we simply sing? Kumanta ka lang, kumanta lang tayo. Simply to accomplish Sunday service. Kaya pinagtatawanan ng evangelicals. Why? Wala silang emosyon daw sa pagkanta. Pastor, hindi kailangan ng emosyon sa pagkanta. Pero pag namamangha ka sa Diyos, hindi ba siya kailangan? Mga kapatid, sana makita natin yan. Sunday, performer lang tayo. Performer tayo. Ang Diyos ang nanonood sa atin that Sunday. It's not simply about preaching. Ito yung weakness, no? Yung preaching, we treat it so high. And then when we sing to the Lord, we treat it low. Ang pagkanta ay binibigay mo yung puso mo sa Diyos. Sa preaching, magsasalita ang Diyos sa atin. Pastor, mas mahalaga yung pagsasalita ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, ang psalm ay merong 150 songs. Kung ang pagkanta ay hindi ganon kahalaga, sana walang Psalm 1 to 150, walang Job 1 to 42, walang Proverbs, at walang Song of Solomon. Sana walang pagkanta si David in Chronicles. Sana walang pagkanta si Miriam sa Torah. Sana hindi kumanta si Jesus Christ with the disciples. Kung yung pagkanta, we treat them light. And God is the God of glory. Balik na po kayo sa Acts. Let's move on. Mga kapatid, ginamit ni Stephen ng most splendor na title na pwede niya magamit, The God of Glory. Pag sabi niya na The God of Glory, everyone agree that is Psalm 29. Ito yung Diyos. Palagay niyo, lalapas tangaling ko to? Okay? At itong Diyos na soberanong ito, itong Diyos na makapangyarihan, ay nagpakita kay Abraham sa Mesopotamia before he lived in Haran. Mga kapatid, pag iniisip natin, dalawa may issue. Yung Genesis 12, that was in Haran.
Nasa Haran na po sila sa Genesis 12. Ang Mesopotamia issue is that's 500 miles ang layo po nun mula Mesopotamia or Ur of the Chaldeans. Tinawag siya para to solve the problem. Ang issue ba ang pagtawag ng Diyos ay sa Haran o ang pagtawag ng Diyos ay nasa Mesopotamia? It's possible na kinausap na ng Diyos si Abraham sa Mesopotamia and then pumunta sila sa Haran at nag-stay sila ng matagal sa Haran hanggang mamatay si Terah. And then tatawagin ulit sa Haran si Abraham at sasabihin, "Go to a place I will tell you." Okay? Yeah, yun po yung, baka mabasa nyo yung issue nito. Pagtawag ba sa Mesopotamia o sa Haran? Mukhang dalawa po yung pagtawag ng Diyos. Pagtawag sa Mesopotamia, pumunta sila ng Haran, and then sa Haran ay pinaalala ulit kay Abraham na siya ay kailangan pumunta sa lugar ng mga Canaanites. Verse 3, "And he said to him, Go out from your land and from your kindred, and go into the land that I will show you." Then he went out from the land of the Chaldeans and lived in Haran. And after his father died, God removed him from there into the land in which you are now living. Galing ni Stephen, ano? Aware siya sa doctrines? Yes. Aware siya na mayroong ganitong kasaysayan ng Israel. Aware siya na mayroong nakasulat na ganito. Kaya ganito po kahalaga yung pag-aaral. At ang diferensya kasi natin, ang mga Hudyo, familiar sila sa Old. Tayo, hindi tayo familiar. Saan familiar yung mga tao? Kay Black Rider. Kay Cardo, di na namamatay. Di tinatablan ng mga bala yan eh. Familiar tayo sa chismisa ng Facebook, sa Instagram, at kung ano-anong meron tayo. Familiar tayo dun sa Pogo na sugalan sa Bamban na yung mayor in chick. Mukhang hindi Pilipino. Pagdating sa Bible, gaano tayo ka-familiar? Ganito si Stephen. He knows. Alam niya kung anong meron. Tinawag at pinaalis ng Diyos, inalis ng Diyos mula sa Haran at namuhay kung saan kayo nandun. Yun, kausap niyo sila, no? Mga kapatid, alalahanin niyo, nakaharap po ito sa Sanhedrin at nandun din po yung mga synagogue rulers sa isang area ng Asia at ng Africa. Tapos sabi na, "Yet he gave him no inheritance in it, not even a foot's length, but promised to give it to him as a possession and to his offspring after him, though he had no child." Okay? Ang hirap, ano? Magiging sa'yo ang mga bagay dito. Tumingin ka sa north, sa south, sa east, and the west. Lahat yan sa'yo. Tapos, ang kausap ng Diyos, 75 years old. Walang anak. Paano? Alam mo yun, kung ikaw si Abraham, you have to struggle. Mag-struggle ka dapat. Kaya sabi na sa verse 6, "And God spoke to this effect, that his offspring would be sojourners in a land belonging to others, who would enslave them and afflict them 400 years. Lahat ito, mga kapatid, mababasa natin sa aklat po ng Genesis. And dito, mga bagay na sinabi sa kanya tapos wala pong nakalagay sa Biblia. Nakalagay po yan sa Genesis. Genesis 13:15, Genesis 15 verse 18 at 17 verse 8. Just review the Genesis, mababasa niyo po yan. Pinangako ng Diyos, sila ay magmamana doon at magiging alipin po sila for 400 years. Ang tagal, ano? Madaling isipin, mga kapatid, na sila ay alipin.
sa lupain ng mga Heteo at Kanananita. Madaling isipin na sila ay si Abraham, yung mga anak niya, nandun sila sa lupain ng mga Canaanites, then they will be conquered, at may stay sila doon. Hindi siya ganun kadali, mga kapatid. Aalisin sila doon ng Diyos. At inilagay sila sa Egypt for 400 years. Tapos dadaling ka sa Canaan, ano yung itsura nun? Walang galing doon ang nabuhay. Nabuhay pa nung sila ay babalik. Hindi to yung galing ka sa ibang lugar, tapos nag-stay ka sa ibang bayan, tapos babalik ka sa bayan mo after 30 years. Familiar ka pa, pero may pagbabago. Kahit po yung mga Tarem, pag pumunta kayo dito, kung alam nyo ang mga Tarem 20 years ago, tapos makita mo yung mga Tarem ngayon, pangit na siya. Mas maganda siya nun. Pastor, mas maganda. Dati, wala naman traffic dito ng Holy Week. Alam niyo ba yun? Holy Thursday, Holy Wednesday, and Holy Saturday, walang traffic sa mga Tarem. Ngayon, humanda ka, Holy Thursday, Holy Saturday, humanda ka sa traffic. Dati wala. Ngayon meron na, madami ng usok. Noon ang ganda. Tapos ang daming mangga doon sa highway. Ngayon wala na. Especially doon sa Puguldumboy. Dati daming mangga. Ngayon, wala eh. Putol lahat. Road widening. Sana pati alam mo yan, mga tulay i-widen para masatisfy naman tayo sa road widening at pagputol ng maraming puno ng mga tarim. But ang Israel, mga kapatid, ilalagay sila sa Egypt, tapos ibabalik sila after 400 years, ibang tao na yon. Ibang tao na po yun. Nung si Joseph ay bata pa, tapos from Canaan, dinala siya sa Egypt ng Diyos. Pagbalik niya, patay na yun eh. Tapos, 400 years na silang nandun. Palagay niyo pa, meron pang natitira. Wala namang mabot sa kanila 400 years ng mga tao in those days. Verse 7, But I will judge, sabi ng Diyos, the nation that they serve, God said. And after that, they shall come out and worship me in this place. And he gave him the covenant of circumcision. And so Abraham became the father of Isaac, and circumcised him on the 8th day, and Isaac became the father of Jacob, and Jacob the father of the 12 patriarchs. Ang circumcision at pagtutuli, mga kapatid, ay hindi to para sa lahat ng tao. Israel lang. Kaya lang, gaya-gaya tayo. Amerikano, nagtuli. Kasi kala nila Hudyo sila. Nagtuli din sa Pilipinas. Kaya meron tayong Oplan tuli. Kasi gaya-gaya tayo. Pag hindi ka tuli na lalaki sa Pilipinas, kakantsawan ka, lalo na kapag tumanda ka. Pero hindi po ito karaniwang ginagawa ng mga tao sa mundo. Ulitin ko po. Karaniwan gumagawa lang Israel, Pilipino, at ibang Amerikano. Kasi gaya-gaya ang Pinoy. Pero yung pagtutuli, hindi po yung ginagawa ng pangkaraniwan tao. Pastor Marumi, papangit yung anak mo. Hindi pumangit na lahat ng tao sa Middle East. May mga Bombay, hindi naman nagpapatuli. Tayo lang naman. Kaya it's not the dirt. At papangit yung anak. Tayo lang gaya-gaya tayo. Circumcision is sign lang ng covenant ng Diyos sa Abraham. At nagtuloy siya. And the patriarch jealous of Joseph sold him into Egypt, but God was with him and rescued him out of the afflictions and gave him favor and wisdom before Pharaoh. Mga kapatid, kung papansinin niyo ang istorya ni Stephen, okay,
Kung papansin ninyo ang istorya ni Stephen, hindi naka-highlight yung ginagawa ng patriarch. Hindi naka-highlight ang ginawa ni Abraham, hindi naka-highlight ang ginawa ni Isaac, hindi naka-highlight ang ginawa ni Joseph. Hindi sila. Ang na-highlight ni Stephen, God. God called Abraham when he was in Mesopotamia. God removed him from there into his land in which you are now living. Napansin niyo ba yung paggamit niya, mga kapatid? And God spoke to this effect, "But I will judge the nation," and he gave him the covenant of circumcision. It's puro God. God, 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 God. Pagdating nyo dun sa chapter, sa verse 9, "And Pharaoh, jealous of Joseph, sold him into Egypt, but God was with him and rescued him out of all the afflictions, and gave him favor and wisdom before Pharaoh, king of Egypt, who made him ruler over Egypt and over all his people." Verse 11, "Now there came a famine throughout all Egypt and Canaan, a great affliction. Our fathers could find no food. But when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent out our fathers into their first visit. And the second visit, Joseph made known himself to his brothers, and Joseph's family became known to Pharaoh." Mga kapatid, nakakaiyak dun yun pag binabasa mo yung Genesis. Pero dito, mga kapatid, hindi niya masyadong ganong kabigat yung setup. Verse 14, "And Joseph sent and summoned Jacob his father and all his kindred, 70 persons in all. And Jacob went down into Egypt, and he died, he and our fathers, and they were carried back to Shechem and laid in the tomb that Abraham had bought for a sum of silver from the son of Hamor in Shechem." Alam niyo ba na mayroong problema yung text? Sabi ng some part of the Bible, Jacob bought land from Shechem. And Abraham bought land from Shechem. Kaya ang binili po ni Abraham kay Hamor sa Shechem, hindi lupain, but ang binili niya ay libingan. Si Jacob, bumili siya ng lupa, hindi libingan din. Okay? Mukhang mas malaki ang binili ni Jacob kay Shechem. Kaya mga kapatid, yun yung kanilang mga issues sa mga bagay na to. In verse 17, magsishift po ito kay Moses. "But as the time of the promise drew near, which God granted to Abraham, the people increased and multiplied in Egypt." Mga kapatid, ito yung point ni Stephen. Yung Diyos na sinasabi niyong nilapastangan ko, ito yung God of glory. How can I? Ito ang Diyos na tumawag kay Abraham na ninuno natin. Ito ang Diyos na naglabas sa kanyang lugar sa Haran para dalhin siya sa lupain kung saan kayo namumuhay, sabi niya sa kanila. Ito rin ang Diyos ang nag-ingat kay Joseph. Anong issue ng kanyang anong issue kay Joseph ba't siya napunta doon? Is because of jealousy. Konti na lang sabihin niya, "Bakit niyo ako pinapersecute?" Because of jealousy. Bakit niyo pinapatay si Jesus Christ? Because of jealousy. Seselos din kayo dahil sumisikat si Jesus Christ. Sa halip na sila ay mag-isip ng matalino, hindi sila nag-isip ng matalino. Sila ay nagselos
at pinapatay ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang Diyos ng Biblia at Diyos ni Stephen is the God of glory. Kapag tinawag ka ng Diyos sa kanyang ministry, you have to follow and fulfill it. Dahil gagawin ng Diyos kung ano yung nararapat para sa atin. Si Abraham, walang kasiguruhan ang kanyang pupuntahan. Lupain ng mga Pilisteo, lupain ng mga masasamang tao ang kanyang pupuntahan. Pero pinadalasan ng Diyos, and God and Abraham followed. Sumunod siya sa ating Diyos. Tayo din mga kapatid. God is sovereign. Sa ministry natin mahirap. Tandaan po natin, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos at talino kung gagawin po natin yun at kung tayo maglilingkod. Pag tayo magselos sa iba, baka magsiselos ka sa walang ginagawa. Gusto mo, katulad mo siya, wala rin ginagawa sa ministry. Sama naman, ano? Sana pinagsiselosan natin is, bakit niya nagagawa ang mga ministry na yon? Mas mahusay pa ako kaya sa kanya? Mas matalino kaya ako sa kanya? Bakit siya nagagawa niya? Bakit ako hindi? Sana gano'n naman yung jealousy natin. And then we pray, God, give me wisdom and strength paano ko magawa yung mga ministry na para sa akin. Mga kapatid, ulitin ko to. God is the God of glory and is sovereign. Kung ano yung pagtawag sa atin, let's accomplish. Let's always treat our God as the King of glory or the God of glory. Manalangin po tayo. Panginoon, minsan, karaniwan di namin kayo natatrato as the God of glory. The sovereign God, the Holy God, the God who controls and has the power above all things. Kasi hindi kami nagtitiwala sa inyo, but simply ginagawa namin kung ano yung akala namin na maganda at tama para sa amin. Tulungan niyo kami, aming Diyos, sa amin pong pagkukulang. Nawa kami makapaglingkod sa inyo. Na sa bawat saglit ng aming mga buhay, whether we eat or drink, maglilingkod po kami sa King of Glory o sa God of Glory. At magtiwala kami kung sa inyo po kami nilalagay. Pagkat ang lahat ng ito ay mapapangyari para sa inyong kalwalhatian. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin.